Hindi ko akalain na makikita ko pa si Chayan sa buhay ko. Sunyan, nandito ka na, pasok ka na. Anak ni Kuya Xu, kahit anong cute, pwedeng gawing abay. Yue, anong sinasabi mo? Sino ang sinasabi mong? Sino ba ang sinasabi ko? Alam ni Xunyan. Nalaman mo na pala na matagal na kayong magkakilala. Si Xunyan ay pinakamatalik na kaibigan ng asawa ko. Bigyan mo ako ng kaunting respeto. Ano bang alitan meron kayo dati? Ngayong gabi, 3 baso para magpatawad. 3 baso para magpatawad. Sang-ayon ba? Pwede bang magkamay at magkasundo? Wala naman akong alitan sa kanya. Kilalanin ang ganitong kaakit-akit. May alitan si Anje sa kanya. Tinanong mo ba si Anje kung pwede bang magpatawad? Ayan, hindi mo kilala si Xunyan. Hindi ko siya kilala. Pagkatapos magtapos si Nyanyan, mag-aasawa tayo. Ang aking Nyanyan ay napakaganda. Saan man siya magpunta, siya ang sentro ng atensyon. Natatakot akong mahuli ng isang hakbang. Baka maagaw ka ng iba. Huwag kang mag-alala. Si Xunyan ay laging magmamahal lamang kay Chayan. Kung mahal mo ako, pakasalan mo ako. Para makapagpahinga ako. CJ. Hahaha. Lanan. Ngayon, pinagsasama-sama natin ang mga abay sa kasal natin. Para magkakilala-kilala tayo. Para mas mabilis nating maintindihan ang isa't isa. Bago tayo kumain, maglalaro muna tayo ng isang laro. Yung Truth or Dare. Sige, laro tayo ng totoo o kayang gawin. Ayan. Totoo o hamunin? Hamunin. Sa kabila ng tissue, isang magandang babae ang nandito, 2 minuto. Wala na kayong pagkakataon. Siguradong hahalikan ni Kuya Yan ako. Kuya Yan, totoo ka talaga. Kuya Yan, ang boring mo talaga. Bakit ka nahihiya? Kay Xunyan. Pumili ako ng totoo. Tatanungin ko si Xunyan. Tungkol sa 5 taon na nakaraan. Nagsisi ka ba? Wala akong pagsisisi. Gusto kong simulan muli. Pipiliin ko pa rin ito. Tuloy tayo. Maglaro kayo, pupunta lang ako sa banyo. Bai Xiao, tingnan mo kung sino ang dumating. Yan, labas ka sandali. Anong nangyari sa'yo ngayon? Parang may hindi tama. Huway. Malalim ba ang pagkakaibigan ng asawa mo kay Chayan? Medyo magkaibigan sila. Si Chayan ay taga Beijing. 6 na buwan na ang nakalipas nang ilipat siya mula doon sa Aerospace Institute papunta dito sa Shenzhen. Ningning, tungkol sa kanya. Wala, hindi ang ibig kong sabihin. Ningning, siya ay nasa ibang antas ng lipunan kaysa sa atin. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita ipinakilala sa kanya. Natatakot akong masaktan ka. Mag-usap tayo. Sige, mag-usap kayo. Uwi na ako. Bitawan mo ako, Chian, bitawan mo ako. Dahil nawala ka sa mundo ko. Dapat mawala ka ng maayos. Huwag mo na akong ipakita muli. Dahil nawala ka na sa aking mundo. Sana ay mawala ka ng tuluyan. Huwag mo na akong ipakita muli. CJ. Napili na. Hui, may kailangan akong asikasuhin, uwi na ako. Nay, maganda ang pagkakabasa. Nay, maganda ang pagkakagawa, napili na. 123 pinili, sinusuportahan kita. Lahat ng mga tiyan ay may mga girlfriend. Huwag tayong makialam. Ang mabuting kabayo ay hindi bumabalik sa dating damo. Ang syudad ay napakalaki at maraming tao. Bakit siya pa ang nakatagpo ko? Talagang malas. Paano ka nakarating dito? Tanong ko lang, Tsuje. Sinabi niya sa akin na nandito ka kumakain. Kaya't nagpunta ako para hanapin ka. Sa aking mga kaibigan. Huwag ka nang pilitin ang sarili mo na pumasok. Yan, Je. Alam mo na ba na kilala ni Xunyan sila? Kaya ka ba talagang nagpunta dito? Yung babae si Xunyan, paano kanya pinagtaksilan noon? Huwag mong sabihin gusto mo pang makipag-ayos sa kanya. Kung paano siya kumilos sa akin, iyon ay aking usapan. Walang karapatan ang sinuman na manghimasok. Bakit mo pa siya pinapangalagaan, Yan, Je? Ganun siya sa'yo noon. Nakalimutan mo na ba? Paano kanya walang awang iniwan? Pwede bang tumahimik ka? Chayan, maghiwalay na tayo. Yan, anong sinasabi mo? Hindi ako nag-aaway, nagkasama lang tayo para mag-enjoy. Sabi mo dati, pakakasalan mo ako. Yan, huwag kang umalis. Lahat ng iyon, niloko lang kita, sawa na ako. Yan, bumalik ka. Saan ako nagkamali, babaguhin ko. Huwag mo akong pakiusapan.
Ay, hoy. Panahon na para magbayad, pumunta ka sa ospital. Lanan. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ako ng ebidensya. Ibalik sa iyo ang iyong kadalisayan. Huwag kang umalis, Sunyan. Yung suhestyon na sinabi ko sa iyo dati. Ano na ang naisip mo tungkol dito? May sakit ka. Sunyan, huwag kang magmalaki. Basta't pakasalan mo ako. Maaari kong isuko ang 800,000 na danyos. Hindi mo na kailangang bayaran ang mga gastusin sa medisina ng tatay ko. Maaari ko pang tuparin ang mga hiling ng nanay mo. Mangutang sa bangko ng 660,000 bilang handog. Mawawala na ang hidwaan ng ating mga pamilya. Ang ganda ng deal, di ba? Pumayag na ang nanay mo. Bakit ang taas ng ere mo? Kung ganoon, pakasalan mo ang nanay ko. Nakikita kita, ito ay biyaya mo. Huwag mong pilitin akong gumamit ng lakas. Baka hindi mo kayanin sa huli. Batas ang batas. Kung susubukan mong saktan ako kahit isang buhok, mapapadpad ka sa kulungan sa buong buhay mo. Ito ay utang ng tatay mo sa amin. Utang ng ama, bayad ng anak. Ito ay isang likas na katotohanan. Hindi ka makakatakas kay Xunyan. Nakikipag-usap sa isang taong walang alam sa batas. Nakakainis talaga. Hoy! Nyan, ayoko nang magpakasal. Gusto kong hiwalayan si Baiksu. Nasaan ka na? Uminom ka na ba ng isa panandang pandagdag 8? Yiksin 78. Iniisip kita, dadalhin mo ako. Ayoko na siyang makita pa. Bakit ka uminom ng ganito kalakas? Huwag magpadalos-dalos. Sabihin mo na lang kapag malinaw na ang utak mo. Ayan, dumating ka na, An. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Ayan, sa tingin mo ba walang puso ang babaeng ito? Walang puso siya. Hui, isusundo kita pauwi. Nadala ko na siya pauwi. Hindi pa nga binilinan ng kumot. Hindi ko akalain na darating ka rin. Hindi ko sinasadyang lumabas sa harap mo. Huwag kang aalis. Sumakay ka. Sasakyan. Hindi na, salamat. Kaya ko nang sumakay ng taxi. Sumakay ka na, huwag mo na akong pahirapan. Nandito na ako, salamat. Dito ka nakatira. Xunyan. Ito ang hinahangad mong masayang buhay. Xunyan. Ito ang dahilan kung bakit mo ako pinabayaan. Sa kabila ng lahat, umalis ka. Bitawan mo na. 5 taon na, sa mukha mo lang na ito. Madali kang makakahanap ng mayamang lalaki. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Pinahiya ni Chayan ako. Natuwa ka na, di ba? Haha. Xiaoxu, may magandang kaso para sa'yo. Kaso ng paglabag sa trademark. Ako ang responsable sa mga kawanggawa. Magkakaroon ka ng bayad na hanggang 30%. Ito ay isang malaking kontrata. Ito. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Pumunta ka na lang sa bahay ng taong sangkot at makipag-usap. Sa bahay. Hindi naman sila komportable na pumunta sa opisina. Pumasok ka na, huwag nang isara ang pinto. Ang tsinelas ay kay Lion Ye. Kumuha ka ng bagong peris mula sa aparador. Si Chian ay nakatira kasama siya. Ngunit ang mga sapatos ay sadyang inilagay sa isang halatang lugar. Sadyang ginawa yon, di ba? Ginoong Su. Tungkol sa kaso ng paglabag sa trademark. Uminom ka, inihanda ko na ang tubig para sa'yo. Nasaan ang baso? Huwag inumin ang baso na yon. Akin yon kay Yanje. May obsesyon siya sa kalinisan. Hindi siya gumagamit ng mga bagay na nahawakan ng iba. Miss Su, huwag ka nang magpanggap. Peke ang kaso. Ang tunay mong layunin ay ang humiyain sa akin, di ba? Si Xunyan, ikaw ay isang malanding babae. Karapat dapat na mapunta sa ganito. Talagang binuksan ng langit ang mga mata. Su Yueyue, ang nasa isip mo lang ay mga lalaki at katayuan. Parang isang manggagawa na ipinagmamalaki ang sarili sa pagdadala ng bigas. Parang isang manggagawa na ipinagmamalaki ang pagdadala ng pinakamalaking ulap. Ang halaga ko ay hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng mga lalaki. Ay! Yanje, tapos ka na sa trabaho.
Nagluto ako ng sabaw. Wala na, kumain na ako ng hapunan. Nakaluto na ako. 12 oras kong niluto ang Badha Jumps Over the Wall. Sayang kung hindi mo ito matikman. Ito ang kaso ko sa paglabag sa Trademark. Hindi ko rin inasahan na ipadala niya ako dito. Saan mo nakuha ang Trademark ng kumpanya? Hindi ko kayo istorbohin. Babalik na ako. CJ, sa totoo lang, hindi naman maganda ang kakayahan mo. Hindi ako mapapakalma na ibigay sa iyo ang kaso. Ang aking profesionalismo ay nakikita sa paggalang sa mga katotohanan at batas. Hindi sa pakikinig sa isang taong hindi pa nga nakapagsimula ng negosyo. Ang mga kliyente ay patuloy na humihiya sa akin para masiyahan ang kanilang kayabangan. Sa pag-uusap ngayon, sisingilin kita sa bawat segundo. Ipadadala ko sa iyo ang bill. Anong saloobin mo, Sunyan? Tama, yan eh. Su, ang Badha Jumps Over the Wall ng Chenji ay hindi tunay. At hindi ito nilaga ng 12 oras. Subukan mo sa Layang Stew Soup sa West Street sa susunod. Medyo authentic yung tindahan na yon. Ang maleta ay waterproof. Sa panahon ng bagyo, may warning at evacuation sa tindahan, waterproof ang maleta. Ang maleta ay waterproof. Hindi pa tayo alis ngayon. Kapag nakapasok na ang mata ng bagyo, mas mahihirapan na tayong makaalis. Salamat, muntikan na akong mahangin ng bagyo. Talagang salamat sa'yo. Ang payat mo na. Hindi ka ba kumakain? Ay. Chayan. Sa labas ay malakas ang hangin at ulan. Bakit ka lalabas? Hindi ako alis ngayon. Mamaya, hindi na ako makakaalis. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? At pagkatapos, ihahatid kita pauwi. Dumating ang bagyo. At saka, may iwan ako sa'yo. Pasensya na. Ako ang walang pag-iisip. Tara na. Umakyat ka muna at palitan ang basang damit. Ayos na, salamat. Bakit ka nag-aalangan, natatakot ka bang kainin kita? Umakyat ka na. Akala ko hindi sila nagsasama. Bro, ikaw. Sunyan, hindi ka pa umalis. Malakas ang bagyo at malakas ang ulan sa labas. Sabi niya na maaari kang tumuloy dito sa akin. Ako ay isang babae. Mayroon din akong angkop na damit para sa kanya. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Anak, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Nakalimutan mo na ba kung paano siya sa'yo noon? Bakit mo siya pinapasok sa bahay mo? Yan Je, pinadala mo si Xunyan dito sa akin. Buksan mo ang pinto. Bakit ka nakatunganga? Sa tingin ko, tama si Suyuyu. Mas mabuti kung mananatili ako sa bahay niya. Gusto lang talagang maabuso niya ako. Pareho lang kayong nananakit. Sa pinakamarami, naglalaro lang siya ng maliit na pakulo. Nagbubulong lang. Hindi ka katulad niya. Ikaw. Pasensya na. Sa kwarto ni Chayin ka nakatira. Dapat may mga damit niya sa aparador. Si Chayin ay nasa malalim na lungsod. Hindi siya yung pumunta dito noong nakaraang business trip niya. Dito siya nanuluyan ng ilang araw. May problema ba? Nagluto kami ng sobra sa hapunan. Hindi ko maubos. Gusto mong kumain ng kaunti. Sabi ni Chaya na nakain na siya ng hapunan, di ba? Pwede mo ba akong bigyan ng isang jacket o kamiseta mo? Lanan. Sa mga taon na ito, matagal ko nang nakalimutan sa panaginip ang amoy niya. Tapos na ba ang pagkain mo? May naiwan pa. Talagang sobra ang nilutong pagkain, hindi na maubos. O talagang sinadya niyang magluto ng hapunan para sa akin. Mayroon bang bottled water sa bahay niyo? Nasa refrigerator. Ano bang laman ng cellphone niya? Bakit siya ganito kainis? Sunyan, nagpapanggap ka bang hindi mo alam? Ilang beses ka nang naglakad sa harap ko buong gabi. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ngayon ay naintindihan mo na, di ba? Pasensya na, nagkamali ka ng pagkaintindi. Hindi ko sinasadya.
Lumapit ka at umupo. Salamat sa pagbigay sa akin ng matutuluyan ng isang gabi. Huminto na ang bagyo. Sige, babalik na ako. Binaha ang labas. Hindi naman malalim. Kaya panglakarin. Lalakad na ako pabalik. Sinuri ko na. Nakarecover na ang subway. Lene. Maaari bang hiramin ang payong mo? Sa tabi ng shoe cabinet. Salamat. Mayroon ba kayong na? Wala. Bakit mo kinuha ang payong ni Anje? Gusto mo bang makahanap ng pagkakataon na ibalik ang payong at makilala siya? Sunyan, binabalaan kita. Huwag kang mangarap ng hindi makatotohanan. Hindi na muling kakain siya ng dati niyang minahal. Sino ang naglakad sa akin dito, Ginoong Su? Naipit ako dito at nakasama si Chayan magdamag. Dahil lang sa'yo, hindi ba? Ako. Siguro sobra lang akong pagod nitong mga nakaraang araw. Kahit sino nakikita ko, parang siya na rin. May muka pang bumalik dito. Si Shen Hui ay magpapakasal na ngayon. Kailan mo balak magpakasal? Ayos ka na, 27 ka na ngayong taon. Kung hindi ka magpapakasal ngayon, magiging matandang dalaga ka na. Samantalahin mo na habang bata ka pa. Maganda ka pa naman. Magmadali kang magpakasal. Yung gago mong tatay, binugbog si Chen Bin hanggang naging koma. Ikaw ang pinakasalan niya. Hindi na kailangang bayaran ang danyos. Hindi na kailangang magbayad ng gamot. Ibabalik ang 660,000 na dowry sa amin. Kahit paano malaking kita ito. Ang dowry ng kaibigan mong si Shen Hui ay 188,000 lang. Pero si Chen Zihao, willing magbigay ng 660,000. Magpakasaya ka na lang. Naghihintay pa ang nakababatang kapatid mo sa pera mo. Para sa pangkasal at pangbili ng sasakyan. Kung sakaling hindi makapangasawa si Kuya, Sinyo, ikaw ang magiging kasalanan ng pamilya namin. Kung si Mama ay si Chen Zihao ay sobrang bait, bakit hindi ka nalang magpakasal sa kanya? Kahit paman, maghihintay si Papa ng mahigit 20 taon sa kulungan. Maghiwalay ka at magpakasal kay Chen Zihao. Para hindi ka na maghintay ng walang bisa. May ganyan bang anak si Xunyan? Ito na ang huli mong pagkakataon. Bago matapos ang taon, kailangan mong magpakasal. Dumating na ang bagong kasal kasama ang grupo ng mga bisita. Yan, lumabas ka at hawakan mo sila. Maghintay pa ng 10 minuto. Kailangan namin maging handa bago sila papasukin. Haha, maligayang bagong taon. Dala na ang bagong kasal. Buksan ang pinto. Gusto mong buksan ang pinto? Tingnan natin ang inyong sinseridad. Sinyan, ang pinakamalambing at madaling kausap sa mga kaibigan ni Hui Hui. Na isa. Sige na. Ayos. He. Sapat na ba? Sapat na. Buksan mo na, yan. Tawagin mo ang tiyahin. Ay. Chayan. Ay. Tiyahin. Ay. Hindi pwede. Maghintay ng ilang minuto. Hindi na ako makapaghintay, kung hindi ako tatalon dito, pakilisan. Gagawa na ako ng hakbang. Anong ibig niyang sabihin? Outside the door, pwede bang buksan? Nakasara. Siguradong nasa kanya ang susi. Sunyan. Ilagay muna natin sa tabi ang ating personal na alitan. Nagmamadali ang kapatid ko na kunin ang kanyang bagong asawa. Gawin natin itong madali. Maaari bang maghintay pa ng ilang minuto? Maghintay pa ng 1 minuto. May isip ng mga kapatid sa labas na hindi ako mahusay sa aking trabaho. Nasaan ang susi? Maghintay ng 5 minuto. Nakatanggap na ng red envelope pero walang ginagawa. Talagang makulit. Kumilos na. Kaya mo. Kung ibang tao, hindi talaga kakayanin.
Chayan, wala kang sinasabi tungkol sa martial ethics. Ano pang usapan ng martial arts sa ex-girlfriend? Ayaw kong masaktan. Mabilis, pumasok na sa bahay. Huwag kang papasok ng ganun. Hahaha. Kukunin na ang bagong kasal. Hahaha. Kukunin na ang bagong kasal. Kasama. Hahaha. Hahaha, kasama ng ikakasal. Hahaha. Humihingi ng tulong ang ex-girlfriend. Na masyadong inosente. Katas ng saluyot. Ayaw na niya ng saluyot. Ako na ang inom. Hindi pwedeng ipapalit sa akin. Ninong, uminom ka na, yan. Haha. Bata kang pasaway, ang daring mong lokohin ako. Sino ang nagpilit sa akin na uminom ng tradisyonal na gamot? Hindi regular ang iyong buwanang dalaw. Pinapainom kita ng gamot para sa iyong ikabubuti. Ang hawtoy niya kordata ay nakakapagpagaling at nakakalinis ng lason. Ginagawa ko rin ito para sa iyong ikabubuti. Gumawa ka ng masama at gusto mo pang tumakas. Pampahinto ng pagsusuka. Anong ginagawa mo? Sapat na yan. Hindi pa rin sapat. Gaano katagal mananatili sa akin ang amoy ng kulitis? Ako na ang maghihintay kung gaano katagal. Siksunyan, sumakay ka na. Ayoko na, salamat. Sasamahan kitang pauwi. Magpapasundo na lang ako sa online na sasakyan. Bakit hindi ko ito napansin noon? Napaka makapangyarihan at walang hiya ni Chayan. Shue, bumaba ka na. Bumili ka ng sarili mong sasakyan o magtaksi ka. Huwag ka nang sumakay sa sasakyan ko mula ngayon. Anong masama kung itulak ko ang pinto at bumagsak ka? Bukas, bibilhin ko rin ang inuupahan mong bahay. Lumayo ka sa akin. Sasabihin ko na kay Cha. Ikaw at Siksunyan, ang babaeng walang hiya, ay patuloy pa rin. Kahit dumating ang Diyos ng langit, hindi niya magagawa ang tungkol sa akin. 4,176. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa bahay mo para kunin ang payong ko. Bukas, ipapadeliver ko ito sa bahay mo. Dumating ka na, kaya maghanda ka. Ako na lang ang pupunta para kunin. Huling-huli na, hindi na pwedeng mag-aksaya ng oras. 2:30 na ng madaling araw. Antok na ako sa pagmamaneho. Pupunta ako sa bahay mo para uminom ng kape at guminhawa. Magpapasundo na lang ako sa'yo. Iyan ano ba kasama? Hindi ka siguro iniisip na. Gusto kong hanapin. Ang dating nobya kong nanloko sa akin, magbalikan tayo. Ha? Walang angkop na tsinelas para sa'yo. Diretsong magsuot ng sapatos papasok. Lene. Instant. Mainit, pero kapag lumamig, ulitin ko ang inumin. May gamot ka bang pangsugat sa bahay? Nasugatan ka? Meron ba? Meron, sandali lang. Saan ka ba talaga nasugatan? Ibigay mo sa akin ang gamot. Umupo ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. May sugat ka sa paa. Kaya naman masakit ang paglakad. Ako na lang ang bahala. May sugat ka sa paa. Salamat, ang huli na ng oras. Uminom ka na ng kape at umuwi na agad. Mainit pa. Gusto mo bang lagyan kita ng 2 piraso ng yelo? Hindi na. Sige, bahala ka na. Paglabas mo, pakisara na lang ng pinto. Naubos na ang kape. Hindi ka pa ba alis? Ayaw ko ng amoy sigarilyo. Huwag mong manigarilyo sa bahay ko mula ngayon. Mula ngayon. May muli pa ba? Wala ngang muli. Gaano na kayo katagal naghiwalay niya? Gusto kong magpahinga. Umalis ka na, pakiusap. Hindi ba siya kailanman naghanap sa'yo? Talaga bang aalis ka o hindi? Mahal mo pa ba siya?
Mahal na mahal. Kaya makaalis ka na ba? Cheyenne, nasaktan mo ako. Sagot mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa akin? Nasagot para maging kontento ka. Ay, isa siyang spoiled brat na umaasa sa pera ng kanyang mga magulang. Anong halaga ang makukuha mo sa kanya? Sa perang kailangan pang ipagkaloob ng kanyang mga magulang. Para makuha ito, naghahanap siya ng mas payat na baywang kaysa sayo. Cheyenne, bitawan mo ako. Hindi lahat ng tao ay may ganitong kababaw na pag-isip. Ikaw ang mababaw. Mababa ako. Sa usaping pag-ibig, itinuturing kong tapat ako sayo. Gusto kong ipagmalaki ka sa lahat. Sa usaping pera, kung ano ang meron siya, kaya kong kitain. Kahit pa kumita pa siya ng mas malaki. Hindi ba ako sapat para sayo? Cheyenne, maaaring kailangan ng isang tao ng ilang dahilan para mahalin. Pero ang hindi pagmamahal sa isang tao, talagang hindi nangangailangan ng kahit anong dahilan. Kahit wala siya, walang sinuman sa lalaki. Hindi rin ako makakasama sayo. Ang sakit, ang sakit. Ano ang dapat kong gawin? Pasensya na, Cheyenne, pasensya na. Huway. Kailangan kong lumipat. Sabi ng may-ari, kailangan niyang gibain ang bahay. May isa pa akong 2 silid na apartment sa yonding community. Diretso ka nang lumipat. Ang galing, huhu. Kaya ipapaupa mo sa akin. Mas madali na akong makakapag-imbestiga. Si Chen Zihao ay nakatira sa tapat. Hindi ka ba natatakot na mangulit siya sayo? Hindi ako natatakot. Nasa isip mo pa rin na ang nanay niya ang tunay na kamay. At saka yung 3 saksi na yon. 5 ng taon ang lumipas. Napakahirap hanapin ang ebidensya ng pananakit. Natatakot akong hindi mo matagpuan ang ebidensya. At maabala ka ni Chen Zihao na yon. Kung hindi ka papasok sa lungga ng tigre, paano ka makakakuha ng tigreng anak? Huihui, ibigay mo sa akin ayon sa presyo sa merkado. Magpirma tayo ng kontrata sa paupahan. Sabi ko na, pwede kang tumira. Ikaw ang pinakamalapit kong matalik na kaibigan. Pwede kang magpababa ng presyo. Kung hindi ka magbabayad ng renta, hindi na ako tatira. Sige, ibibigay ko sa iyo sa kalahating presyo. Salamat, Hiwi. Mahal na kaibigan, dapat tayong magbilang ng tama. Agad tayong pumirma ng kontrata. CJ. Ang maliit na magnanakaw ay naglakas loob na kumatok. Ganyan ba siya kaastig? Sino yan? Ako si Cheyenne. Mag-usap tayo. Sinasabi mong, hindi mo sinabihan ako na inupahan mo na ang bahay ng kalahating buwan na ang nakalipas. Para kang may utak na tae. Pasensya na, mahal. Sa dami ng trabaho ko sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko talaga. Nakalimutan mo na ang ganitong malaking bagay. Ngayon, lumipat na rin ang best friend ko. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi ako lilipat. Kayo na lang ang bahala. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-away. Mag-usap na maayos. Kailangan kong ipaupa ang bahay na ito sa kaibigan kong babae. Ngayon, pakilabas mo ang kapatid mo. Nakatanggap na ako ng renta mula kay Ayan sa loob ng 6 na buwan. Gusto mo bang gawing isang taong nagtatraidor sa kanyang kapatid? Iyan wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mo bang piliin ang kapatid o ako? Kailangan mong pumili. Kapatid, nakita mo rin. Ganyan ako pinipilit ng misis ko. Baka pwede ka ring umusad ng kaunti. Hayaan mo si Xunyan na tumira dito. Saka na rin, may 2 kwarto naman. Mag-share na lang kayo. Sige, tatanggapin ko ang sharing. Ayoko ng sharing. Narinig mo ba? Ayaw ng best friend ko na mag-share ng bahay. Kung hindi mo pa alisin si Cheyenne, ngayon din makikipaghiwalay ako sa'yo. Araw-araw mong sinasabi ang tungkol sa paghihiwalay, di hiwalay na. Ngayon din, para sa kapatid, handa akong magsakripisyo. Agad tayong makikipaghiwalay. Sino mang hindi aalis, anak ng. Huwag kang magpadalos-dalos, Wiwi. Lilipat na ako, huwag ka nang makipagtalo kay Baiksu. Hindi ka pwedeng lumipat. Bakit ikaw ang nag-i-adjust? Kung lilipat ka, mas lalo akong makikipaghiwalay sa kanya. Sige, hindi ako mag-i-adjust. Dito ako titira. Pwede rin tayong mag-share ng bahay. Huwag mo nang banggitin ang diborsyo. Pasensya na, yan. Ikaw ang naagrabyado. Walang anuman, ako ang nagdulot sa iyo ng hirap, kasalanan ko. Pasensya na, mahal. Hindi ko dapat nakipagtalo sa iyo. Umalis ka.
Sino ang hindi magdidiborsyo, siya ang tuta. Wang-wang. Pakiramdam ko ay parang nagsisinungaling ako kay Nyanyan. Ginamit namin ang paghihiwalay upang mapilitan siyang magpasya. Sobrang nagsisisi ako sa kanya. Kaya wala na kaming magagawa. Sino ang makakaalam na pareho silang matigas ang ulo, sina Chayan at siya? Ayaw nilang magbigay. Sige na, mahal kong asawa. Uwi tayo para matulog. Lanan. Nakapagbayad ka na ng renta sa loob ng 6 na buwan. Kaya't sa susunod, ibibigay ko na lang ang bahagi ko sa renta at bayad sa tubig at kuryente sa'yo. Lanan. Dahil nag-share tayo sa renta. Kailangan nating magtakda ng mga alituntunin. Yun bahala ka na. May gusto ka bang idagdag? Wala. Uunahan ko ng matulog sa kwarto. Pagising ko, tutulungan kitang mag-ayos. Hindi na, kaya ko nang mag-isa. Gagawa ako ng mga patakaran sa pagsasama, saka ko ipapakita sa'yo. Lanan. Basta't makahanap ng ebidensya ng pagkakasabuatan ni Lixue at ng 3 saksi. Maaaring baligtarin ang lahat ng testimonya ng mga saksi 5 taon na ang nakalipas. Maaaring baligtarin ang lahat ng testimonya ng mga saksi 5 taon na ang nakalipas. Ito ba ay mga tuntunin? Ito ba ay batas? Pumirma ka na ba ng kontrata? Pumirma na ako. Ang mga obligasyon sa pagtutulungan sa iyong kontrata. Panahon ng pagbabahagi ng gastos. Anong ginagawa mo? Kung wala kang kontak, paano ka magbabayad ng renta? Paano ka magbabayad ng renta? Lanan. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Kumain ka na ba ng tanghalian? Kakatapos ko lang kumain sa labas, gusto mo bang kumain? Gatas na pulbos. Salamat, ibabalik ko sa iyo ang 2 bote mamaya. Hindi na kailangan. Kainin mo na lang. Masarap ba? Sobrang tamis. Sobrang tamis kaya masarap ba o hindi? Itong si Lixue. Hindi ba siya natatakot na madiskubre ni Chen Zihao? May kailangan ba? Sobra ang nilutong hapunan. Gusto mo bang kumain kasama? Matagal na akong hindi nakakain ng lutong bahay. Ang huli kong kain ay sa bahay ni Chayan. Kaya ko na itong gawin mag-isa. Magkano ang halaga ng pagkain na ito? Hatiin natin. Mga 30 yuan. 125, 123. Kahapon pa nagsimula ang paglamig. Paglabas, hindi ko alam kung anong makapal na damit ang isusuot. Salamat. Uwi ka ba para kumain ng hapunan? Hindi na, ayaw kong kumain kasama ang roommate ko. Ngayon, gumawa ako ng scrambled eggs na may beef. 0746, bumaba ang temperatura sa labas. Bumaba ang temperatura sa labas. Babalik ka ba para kumain ng hapunan? Gusto mo bang orderan kita ng isang bahagi? Agad mo akong ilabas sa blacklist. Tingnan mo kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng anak na babae. Iniiwasan ang sariling ina. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Iyon ngayong taon sa Pasko ng China. Dapat ayusin ang kasal mo kay Chen Zihao. Kailangan mong umuwi para sa Pasko. 27 na ako ngayong taon. Hindi na ako 17. Bakit mo akalaing makikinig ako sa'yo? Alam mo ba kung ano ang karapatang pantao? Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa batas. Ayoko niyan. Kahit ayaw mong magpakasal, kailangan mong magpakasal. Matagal na kitang inaalagaan. Pinag-aral kita sa kolehiyo. Ngayon na ang panahon para pasalamatan mo ang iyong mga magulang sa kanilang pag-aruga. Saan ka nakatira ngayon? Ibigay mo sa akin ang address. At ano ang numero ng telepono?
A-add mo ako sa WeChat. Tumigas na ba ang mga pakpak mo? Kahit ang mga sinasabi ko, hindi mo pinapansin. Hindi ka man lang nakikinig sa akin. Kailangan mo ng sampal. Hey, sinaktan ako. Pinapagawa ko sa'yo na mag-report. Ako ang nanay mo. Ang buhay mo ay galing sa akin. Sobrang kawawa. Tulungan mo siyang mag-report. Hello. May tao dito na nananakit sa kalye. Ako ay isang profesional na abogado. Kung hindi niyo ito seryosong haharapin, sasampahan ko kayo ng kaso dahil sa hindi pagkilos. Anong masama kung sinaktan ko ang sarili kong anak na babae? Ano ang karapatan niyo para arestuhin ako? Pakibitiwan ako. Nai-report na ba? Nai-report na. Sino ba ang hayop na yun ang gumawa nito? Magsalita ka, sino ang gumawa nito? Ang sakit, huwag mong hawakan ang braso ko. Tingnan ko nga kung saan talaga may sugat sa katawan mo. Ipapadala kita sa ospital, okay ba? Huwag na, ayos lang ako. Ninakaw ako, pinagsamantalahan. Sinasabi mo bang walang nangyari? Nakita ko lang ang nanay ko malapit sa opisina. Pinadapa niya ako at sinaktan. Nasaktan din ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. May gamot ka ba para sa tiyan? Meron. Magtiis muna tayo. Sa mga susunod na araw, mag-ice pack muna tayo. Bawat 3 hanggang 4 na oras, ulit. Pagkatapos ng 48 oras. Gamitin ang itlog na niluto at balatan, mainit na ipapahid. Mas mabilis ang paggaling ng pamamaga. Ganon ang kakomplikado ba yan? Nung bata pa ako, natutunan kong magbisikleta. Nabagsakan ng ulo na maga. Ganito ako tinulungan ng nanay ko. Mabilis din itong gagaling. Palagi ka bang sinasaktan ng nanay mo? Madalas noong bata pa ako. Pero nung nagdalaga na ako, bihira na lang. Pero hindi naman ito totally nawala. Siguro ayos na ito. Salamat. Huwag kalimutang kumain ng almusal. Mag-ice pack tuwing 3 oras. Dalhin ang ice pack sa trabaho. Hindi ba ito ang bagong bahay niyan? Bakit nandito ka? Baka tawagan mo si Chayan para tanungin. Umalis ka agad. Babayaran kita ng 10 beses sa halaga ng nawala sa pagpapaupa at paglilipat. Pakialam mo na si Chayan na umalis. Ayaw ko rin makipagsamahan sa kanya sa isang bahay. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang iniisip mo. Iniwan ka ng lalaki. Ngayon gusto mong bumalik at magkaayos kayan. Talagang marumi at mapagpanggap ang mga paraan mo. Anong kakainin mo? Hindi mo naririnig na nakikipag-usap ako sa'yo. Pakialis ka na. Iyan ikaw ang dapat lumabas. Kung hindi ka alis, magrereklamo na ako. Yuewe, nakipag-usap na ako sa nanay mo tungkol dito. Sa Chinese New Year. Magpakasal ka na kay Ayan sa Beijing. Hindi na bata si Ayan. Dapat na siyang mag-asawa. Narinig mo ba? Mabilis na magiging fiancé ko si Ayan. Pakisilip na ang sarili mo sa salamin, babae. Nag-cheat ka na. Gusto mo pang bumalik. Talagang walang hiya. Nagre-record ka. Ika-9 na riyal. Paglabag sa karapatan ng personalidad. Batas sa parusa, ika-42. Hayagang paninirang puri. Batas penal. Ika-246. Paglapastangan at pagsisinungaling. Anong kaso ang gusto mo? Susuportahan kita. Sunyan, may lakas ka, hintayin mo. Sandali. May kailangan ka pa. Linisin mo muna bago umalis. Tama na, Sunyan. Akala mo sino ka? Anong karapatan mo para utusan akong gumawa ng bagay? Pwede mong hindi linisin. Iwanan mo na lang para linisin ni Chayan pag uwi niya. Abangan mo kung paano kita ipapahiya sa harap niya. Gagawin mo ba? Ang recording na ito ay may bisa ng matagal. Hindi ako ang magulang mo. Si Jenmu ay si Chayan. Hindi kita pagbibigyan. Sa susunod, diretsyo kitang dadalhin sa korte. Para sa record mo.
Tingnan natin kung paano ka pa magpapakasal kay Chayan, isang anak ng mataas na opisyal. Ang pagkakaroon ng record ay malaking kasalanan para sa pamilya ni Chai. Hindi talaga pwedeng mangyari. Eyan, inay, may kailangan ako sa'yo. Nakatira ka sa Shenzhen kasama siya. Hindi ito magkasama, shared lang ang upa. Anyan, ano ang iniisip mo? Noong nakaraan, may nagawa siyang mali sa'yo. Pinatawad mo na siya. Bakit? Nakipaghiwalay siya sa lalaking yon. Kaya sa tingin mo, may pagkakataon ka na ulit. Lanan, bodong bata ka. Isang beses na hindi tapat, walang katapusan. Hindi mo ba alam ang ganitong simpleng katotohanan? Alam ko, pero sa loob ng 5 taon, hindi ko siya kailanman naiwang isipin. Mahal ko pa rin siya. Nais ko pa sanang ipakasal ka kay Yuyu. Sa Beijing sa Pasko ng Chino. Mama, huwag kang magulo. Alam mo namang naiirita ako kay Su Yuyu. Nakikita ko siya bilang anak ng iyong matalik na kaibigan. Kaya't nagtiis ako. Wala akong kahit anong nararamdaman para sa kanya. Pero, nanay, balak kong balikan si Nyanyan. Ay, ikaw na ang bahala sa iyong buhay. Salamat, nanay. Tama, naaalala kong mahilig si Nyanyan sa Jingbei Pier noon. Saktong-sakto, maraming bunga ang puno ng pera sa likod ng bahay. Ipapadala ko sa iyo ang isang kahon. Pakisabi ito kay Nyanyan. At batiin mo siya. Okay, ma. Pomegranate na paborito ni Chayan. Sunyan. Nandito ka para sa akin, di ba? Ay. Itong komunidad. Maliban sa pagkakakilala mo sa akin. Sino pa ang makikilala mo? Hindi. Kung gusto mong aminin, aminin mo na. Ikaw ang pumunta dito para hanapin ako. Lenwe. Aso, putang ina. Ay, tulungan niyo ako, tulungan niyo. Ang iyong galit. Huwag ka nang mag-atubiling buksan ang pinto, aso. Bilisan mo ang paghatak sa aso. Siya ang asawa ko. Nabulag kayo sa mga mata ng aso. Hindi niyo ba nakita na naglalaro ang aso ko sa akin? Ay. Itigil mo, naglakas loob kang saktan ng aso ko. Aso mo ba yan? Aso ng nanay ko yan. Gusto na gusto niya ang asawa ko. Basta nakikipaglaro lang siya sa asawa ko. Tingnan mo, asawa ko, nasira lang ang damit niya. Hindi siya nasaktan. Ibaba mo agad ang asawa ko. Matagal ko nang alaga ang aso ko. At niyayakap mo pa ang aso ko. Maghintay ka lang, ha? Gusto kong magbayad ka ng 10 beses na halaga. Masakit ba? Huwag kang matakot, nandito ako. Salamat sa'yo. Walang anuman. Nandyan pa ba ang resibo ng ospital? Nandyan. Babalikan ko yung mga tao at sisingilin ko sila. Kapag natanggap na ang pera, ibabalik ko ang gasto sa'yo. Hindi na kailangan. Sige, okay. Hayaan mong dumaan ako. Dahil tumawag ka na. Ayusin na natin ito ngayong gabi. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa lahat. Itong aso, ikaw ang nanakit. Sa'yo ito nanakit. Ang halaga ng asong ito, mga gasto sa pagpapadala, at iba pang mga gasto sa pag-aalaga ng aso. At ang ina ng kabilang panig ay labis na nalungkot at naospital. Chen Zihao at Chen Jiang. Mukhang isang pamilya sila. Sa kabuuan, hinihingi ng amo na magbayad ka ng 250,000. Nasaktan ang aso sa pampublikong lugar. Sa kabiguan, pinatay ko ang aso upang mailigtas ang tao. Makatwiran at legal. Anong mali roon? Lenwe. Sila ay mag-asawa. Bakit ka nakialam ng sobra? Nasaan ang sertipiko ng kasal? Si Xunyan ay asawa ni Chen Zihao na hindi pa nakapag-asawa. Hindi naman siya kakagatin ng aso. Ngayon, kailangan mong bayaran ang mga danyos na ito. Kung hindi, kakasuhan ka. Dadalo ka sa korte. Korte. Maaaring mas malaki pa ang iyong bayarin. Mag-isip ka ng mabuti dito. Ano ba ang relasyon ni Xunyan sa kanya? Bakit siya ang asawa na hindi pa nakapag-asawa? Ate, may sugat ka sa binti mo. Hindi naman ganito kaliit na sugat ang dahilan para mag-file ng kaso. Umalis na tayo. Sino ang tinatawag mong ate? Dapat nga ay tawagin kita na ate. Hindi bibigyan ng langit ang masigasig. Nahanap na naman ang isang bagong palatandaan. Sir Chen, may babala ako sa'yo. Pakawalan mo na si Chayan agad. Kung hindi, magpapalit ka na ng hanap buhay. Haha. Gabi na, asawa. Kung hindi ka alis. Sige, tatawagan ko ang pinsan ko para sunduin ka. Hindi ba sinabi sa'yo ni Chen Zihao ang tungkol sa aking trabaho? Chen sir, ako ay
Isang public lawyer mula sa People's Law Firm ng Shenzhen, Sixun Yan. Narito ang aking lisensya bilang abogado. Si Chayan ay aking kliyente. Gusto kong tanungin kung anong kaso ang kinakaharap ng aking kliyente na naaresto. Ikaw ay abogado. Ano ang relasyon mo kay Chen Zihao? Huwag mong ipaalam kay Chayan na nakulong ang tatay ko. Siya ang napili ng nanay ko na magiging manugang. Ang lalaking pakakasalan ko pagkatapos ng Chinese New Year na ito. Lene. Sunyan, anong klaseng paningin ito? Bakit lagi kang pumipili ng mga walang kwentang lalaki? Takot ka sa mga aso mula pagkabata. Pero pinapayagan pa rin niya ang aso niyang alagaan na manakit sa'yo. Bakit nga ba kailangan mong tiisin ang ganito? Chian, hindi ko kasalanan ang tungkol sa akin. Huwag mo na akong pakialaman. Ano ba ang mali sa akin, Sunyan? Hanggat gusto mo pa rin ako, kakayanin kong magbago. Alas 2 ng tanghali. Nakatulog ka ng napakatagal. Wala ka bang pasok? May date ka? Nag-leave ako ngayon. Nandito ako sa bahay para alagaan ang roommate kong nasugatan. Nagpabakuna lang ako, medyo masakit ang binti ko. Hindi naman kailangan ng alaga. Salamat sa'yo. Niluto ko ang pagkain para sa'yo. Gusto mo bang kumain? Hindi na, maaga pa. Sino ang kadate mo? Ang babae na nag-aayos at naggagupit hindi laging may ibig sabihin na may date. Maaaring nasa laban siya. Pasensya na at naipit ka ng 2 oras kagabi. Pupunta ako para ibalik ito sa'yo. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Boss, ano bang pagkakamali ko? Bakit ang galit mo? Chen Jiang, tinanggal ka sa trabaho. Ano bang pagkakamali ko? Bakit ganito kabigat ang parusa? Matagal ka nang nagtatrabaho sa Shenzhen. Hindi mo ba alam si Attorney Sunyan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay siya ang asawa ng pinsan ko na hindi pa kasal. Si Sunyan ay kilalang abogado na mahigpit. Yung kaso na umantig sa buong lungsod 2 taon na ang nakalipas ay siya ang humawak. Para matulungan ang isang empleyadong nasa ibaba na makuha ang 20,000 na sahod. Inilalantad niya ang kanyang buhay upang imbestigahan at mangalap ng ebidensya. Direktang pinasara ang malaking kumpanya na may ari-arian na bilyon-bilyon. Kaya hindi naman ako mawawala ng trabaho. Lene. Ang isang abogado ay ang hiling lang ay bayad pinsala at paghingi ng tawad. At ang pananagot ay ang paghahanap ng katotohanan. Siyempre, hindi ka matatakot na mawala ang iyong posisyon. Pero ano naman ang tungkol sa ibang lalaki? Dahil sa lalaking iyon, kaya ako ay tinanggal sa posisyon. Isang maliit na kaso ng aso. Nagtataka ako kung paano ka nagpasya ng ganito. Kahit ang mga dokumentong may pulang selyo ay naipadala na. Ngayon ang pamahalaan ng mga hayop at ang pamahalaan ng lungsod ay maraming tao ang sinuspinde para sa investigasyon. Ako. Ano ba talaga ang background niya? Siya ay isang engineer sa space propulsion. Isang mataas na talento. Pero hindi mahanap ang background niya. Pero nagbulgar ako sa taas ko. Na sinubukan mong magkamali sa harap ng hear. Ibig sabihin, lantaran mong nilalabag ang batas. Panginoon ng mga henerasyon. Mag-ingat ka, Sunyan. Bakit ka nandito? Huwag kang magsalita. May tao. Sobrang kinakabahan ka. Bakit may tao sa ganitong oras? Walang masabi. Nasa pampublikong lugar kayo ng komunidad. Gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Wala na bang kahit kaunting kahihiyan at moralidad? Sino ka? Anong pakialam mo? Ako ay residente ng komunidad. Sinasabi mo bang wala akong pakialam? Kung magkaisa pang beses pa, ipapaharap ko kayo sa korte. Ipapaalam ko sa buong barangay ang mga kabalbalan nyo. Pasensya na, huwag i-record. At huwag nyo namang palakihin ang gulo. Sige na nga. Anong kaso ng paghihiwalay ang natanggap mo? Kailangan mo bang magpatawag ng testigo? Lanan. Magtagong kumuha ng litrato sa sulok. Bakit mo pa kailangang mag-ingay?
Masyado ng huli, hindi mo makukuhanan ng magandang mukha. Hindi sapat ang mag-record lang. At marami sa mga video na nakuha ay labag sa batas. Hindi ito pwedeng maging ebidensya. Pero kakarating ko lang sa kanila. Nagtatala ng video ng maliwanag at tuwid sa harapan. Gumagamit ng dahilan ng masamang asal para mag-record. Ang mga naitalang video ay maaaring maging ebidensya. Natuto na, tara na, umuwi na tayo. Tama nga, ang matandang ito ay isa sa 3 saksi. Niyan. Anong gusto mong almusal? Ako na ang magluluto. Wag na, salamat. Pupunta ako sa supermarket para bumili ng mga pang-araw-araw na gamit. Kain tayo sa labas. Sige na. Sakto, may bibilhin din ako. Soon yan. Mag-usap tayo. Wala naman akong masyadong sasabihin sa'yo. Kung ayaw mong makipag-usap sa akin, sige. Kaya't kakausapin ko ang ex-boyfriend mo. Tungkol sa kasal natin pagkatapos ng bagong taon. Chen Zihao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumama ka sa akin. Pumunta ka na lang sa supermarket mag-isa. May mga bagay pa akong dapat ayusin kasama siya. Sasama ako sa'yo. Para hindi ka niya bulihin. Siya ang aking asawa na hindi pa nakapagpakasal. Paano ko siya pwedeng apihin? Bitawan mo. Chian, 5 taon na tayong hiwalay. Pakisuyo, huwag mo na akong pakialaman. Huwag mo akong hawakan. Sige, hindi kita hahawakan, umalis na tayo. Sinaktan ng ex-boyfriend mo ang aso ko. Ngayon, ang pinsan ko ay tinanggal sa posisyon. Magtatangkang magsampa ka pa ng kaso laban sa akin. Talagang wala kayong hiya. Soon yan, inuutusan kita. Agad na bawiin ang kaso laban sa akin. Hindi ko magagawa. Narinig ko na ang ex-boyfriend mo ay may malakas na koneksyon. Siya ay isang mataas na talento ng bansa. Mula sa isang pamilya ng mga mataas ang posisyon. Maraming mga mataas na opisyal sa pamilya, di ba? Hayaan mong hulaan ko. Bakit kayo naghiwalay? Dahil nakulong ang tatay mo, di ba? Chen Zihao, ang dami mong sinasabi na walang kwenta. Ano ba talaga ang layunin mo? Aretract ang kaso pagkatapos ng bagong taon magpakasal tayo. Kung hindi, mangarap. Sasabihin ko sa iyong ex-boyfriend na nakulong ang tatay mo. At tungkol dito. Soon yan. Tayo'y magbaba ng pride bawat isa. Itatago ko ang lihim na ito para sa'yo. Huwag mong akong sumbatan sa pagpapakawala ng aso na kumagat sa'yo. Isang usapin, isang solusyon. Sige, pumapayag ako. Yung tungkol sa pagtulak mo sa aso niya. Tapos na ang usapan na yon. Kung magtangkang maghiganti ka ng lihim laban sa kanya. Hindi ko rin palalampasin ka. Kumusta si Nian sa pagtira kay Chayan? Okay pa rin naman. May lalaki sa bahay, hindi talaga maginhawa. Teka, Nian. Bumalik na si Rong Chen sa bansa. Matagal na tayong hindi nagkita. Magkita tayo minsan kapag may pagkakataon. Huwag mong sabihin kay Rong Chen na nagrenta kami ni Chayan. Nung kinontak niya ako kahapon. Binanggit ko nang hindi sinasadya na nagrenta kayo ni Chayan. Walang anuman kung sinabi na natin. Sige na, kalimutan na natin. Matagal na kaming magkaibigan ni Rong Chen. Hindi siya mahilig sa babae. Anong ikinababahala mo? Dahil ang mahal ni Rong Chen ay si Chayan. Niyan. Ay. Sorpresa. Mahal, miss na kita. Kailan ka uwi? Kagabi, una kong nakitang si Huhu, mahal. Lumipat ka na pala. Ngayon lang ako nakarating para makita ka. Sige, samahan mo ako sa bahay mo, maupo tayo. Huwag na sa bahay ko. Kausapin natin si Hiwi. Maghanap tayo ng lugar para magkita. Nagtatrabaho na si Chayan sa Shenzhen, di ba? Nakatira pa ba kayo ng magkasama? Baka nagkabalikan kayo. Hindi. Ayos lang kung hindi. Niyan, mahal. Yung lalaking hindi mo gusto. Panahon na para ibigay mo na sa akin. Ang dami ng boyfriend ni Rong Chen. Pwede bang huwag mong gambalain si Chayan? Nainay, alam mong gaano kita kamahal si Chayan. Siya ang aking puting buwan. Hindi siya mahilig sa lalaki. Marami rin akong mga lalaking naging boyfriend. Noong una, ayaw ko sa mga lalaki. Diyos ko, mas gusto ko pang magkasama sina Chayan at Su Yuyu. Dalhin mo ako sa bahay mo para hanapin siya. Huwag. Ay. Niyan, tulungan mo akong magtapon ng basura. Chian, huwag kang magkalat. Wala kang kinalaman sa usapan namin ni Rong Chen. Hindi. Matagal na tayong hindi nagkita, Ayan. Buti na lang hindi mo na itama ang ilong ko. Kung hindi, kailangan ko na namang ulitin. Dahil kinuha mo si Xunyan sa akin. Bakit hindi mo siya pinahahalagahan? Itinuturing mo ba siyang laruan? Kinuha mo ang pinakamamahal kong babae.
Bigla mo siyang iniwan. Ayan, lagi kitang itinuturing na pinakamabuting kaibigan. Hindi ko kayang ipagkanulo ka. Siksunyan ang humatak sa akin. Hindi ko siya kailanman nagustuhan. Hindi ba't ako ang biktima dito? Dumating ako hindi para sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkikita. Gusto kong makipagkita sa'yo. Ayaw ko rin kay Xunyan na umaakyat sa kama ko. Dahil dito, nasira ang aming pagkakaibigan bilang magkapatid. Noong araw, hinabol niya ako pabalik sa Shen City. Hindi ako nagsama sa kanya. Umalis ako ng bansa. Ayan, pwede pa ba tayong maging magkaibigan ulit, Ayan? Hindi na posible. Bakit, mali naman talaga si Xunyan. Ako pa ang kailangang tumanggap ng resulta nito. Bakit nasira ang aming pagkakaibigan? Dahil sa isang babae. Makatarungan ba ang ganito sa akin? Ikaw na lalaki. Umiiyak na parang babae. Nakakahiya ka ba? Nakakaramdam ako ng sama ng loob. Ang pinakamagaling kong kaibigan ay iniwan ako dahil sa isang babae. Hindi ba normal na umiiyak ako? Sigurado ka bang hindi mo siya mahal? Nangangako ako na hindi ko kailanman minahal si Xunyan. Hindi ko rin kailanman naisip na saktan ang ating pagkakaibigan. Kaya lumayo ka sa kanya. Pwede kang lumayo sa kanya. Hindi mo ako pwedeng iwan. Kailangan nating ibalik ang ating pagkakaibigan. Magpatuloy tayong makipag-ugnayan. Sa tingin mo, posible ba yon? Kung hindi mo ako papayagan, sasamahan ko si Xunyan. Sobrang mahal niya ako. Sa lahat ng mga taon, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa akin. Sasabihin ni Ayan sa iyo ang isang katotohanan. Tungkol sa akin at kay Xunyan. Ayaw mo bang makinig? Si Xunyan na batang ito. May lalaking nagmamahal sa kanya, ngunit hindi niya pinahahalagahan. Nais pang maghangad ng kasikatan at sumunod sa akin. Nabanggit ko na ito sa kanya noon. Ang pera ng tatay ko ay hindi tiyak na ibibigay sa akin. Pero ayaw niya makinig. Sabi pa ng walang kwenta. Lumayas ka na. 5 taon na ang nakalipas, talagang gusto ni Xunyan ang aking kama. Pero hindi kami nagkaroon ng relasyon. Inatake ka ni Xunyan. Ibig sabihin lang niyan, hindi ka niya mahal. Pero hindi kita kailanman niloko. Kami at siya ay magkaibigan mula pagkabata. Lumaki kami magkasama simula noong bata pa. Sa puso ko, para siyang nakababatang kapatid ko. Tanungin mo, kaya mo bang manakit ng sariling nakababatang kapatid? Gaano ba karami sa mga sinasabi mo ang totoo? Kung hindi ka pa rin naniniwala, maghintay ka na lang hanggang bumalik si Xunyan. 3 tao tayong nagharap-harap. Xunyan, ikaw ang magsabi kay Chayan. Kung hindi ba talaga tayo nagkaroon ng ganong relasyon? Rongchen, nangako ka sa akin na hindi mo ito sasabihin. Anong ibig mong sabihin ito? Ikaw ay mapagmataas. Umalis ka kay Chayan dahil sa pera. Hindi mo naisip si Chayan, ayos lang yon. Huwag mo akong isali sa gulo. Ngayon, dapat naniniwala ka na hindi kita niloloko, di ba? Hindi ko kailanman ginawa ang anumang ikakasama sa'yo. Nakipaghiwalay ka kay Xunyan. Ganap na kanyang desisyon. Pakiusap, huwag mong sisihin ako. Magkano kaya ang pera sa bahay niyo? Hindi masabi, pero sigurado na may halaga ang kumpanya na ilang bilyong yuan. Talagang napakalaki ng agwat, hindi maihahambing. Gusto mo pang ibalik si Aya na ganitong babae? May problema ba sa isip mo? Kaya kong tanggapin ang bawat aspeto niya. Gusto ko rin ang lahat. Bumalik na lang tayo sa dati. Sana hindi ka talagang maimpluwensyahan ni Rongchen. Chayan, hindi umaagos ang gripo sa banyo ng kwarto ko. Maaari mo ba akong tulungan na ayusin ito? CJ. Sabi ni Nyan, magandang kompetisyon ito. Bakit ka gumagamit ng mga liko? Seryoso, sira talaga ang gripo ko. Ano nang kinalaman nito sa mga liko? Ginagawa mo ito para makuha ang tawad ni Chayan. Ibinenta mo ako. Saka siniraan mo ako. Ayos lang, hindi sira, hindi na kailangan ayusin. Ang showerhead sa banyo ay hindi tumutulo, barado lang. Maganda rin ang showerhead mo, hindi na kailangan ayusin. Babalik muna ako sa kwarto para maligo ng mainit. At magpalit ng damit. Anong nangyari? Dito ka na lang maghugas. Maghugas ako dito sa'yo. Pwede mong gamitin ang mga ito. Ito ay bago. Pwede mo rin itong gamitin.
Nasaan si Chayan? Nasa pag-aayos ng tubo si Chayan. Bumalik ka na muna. Hinintay ko siya, marami pa akong gustong sabihin sa kanya. Hindi pa ito agad masusolusyonan. Umalis ka na muna. Hindi ako nagmamadaling umalis. Ngayon ay may oras ako. Magstay ka dito, kakain tayo ng tanghalian at hapunan. Pati na rin ng midnight snack. Kailangan ba nating gawin ito para sa isang lalaki? Isusuko mo ba ang 20 taong pagkakaibigan? Siya ang lalaki na ayaw mo. Paano ito makakaapekto sa ating pagkakaibigan? Hindi pinapayagan ng pamilya ni Chayan na makasama siya ng lalaki. Alam ko lang na hindi pinapayagan ng pamilya ni Chayan ang kanyang trabaho sa hinaharap, na makasama ang anak ng isang kriminal. Hindi mo ba alam na dapat mong alagaan ang sarili mo? Nang matapos kang maligo, hindi mo pinatuyo ang buhok mo at tumakbo ka na palabas. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Hindi malamig sa bahay. Nasa kabilang kwarto ang mga damit ko. Papunta na sana ako para isuot ito. Nakalimutan kong kunin ang damit para sa kanya. Eh di pwede mo akong tawagin. Pupunta ako para kunin ito para sa'yo. Ha? Bakit ka ngayon, Sunyan? Chayan. Pakawalan mo ako. Dinaya mo ako papunta sa kwarto mo. Akala ko mag-aayos ng gripo. Pero sinasadya mong pinilit ako. At iniwan mo ako sa kwarto mo para maligo. At ngayon, hindi mo ako pinapayagang lumabas ng kwarto mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa kabila ng hindi ko pagpayag, patuloy mong niyayakap ako ng ganito. Hindi na kita papansinin. Noong una kitang nakilala, namimiss kita habang nasa hagdang-hagdang palapag ako. Bakit hindi ka nag-ulat? May utang ako sa'yo. Wala na ba akong utang sa'yo ngayon? Sunyan, hindi lang utang ang kailangan mong bayaran sa akin. Si Rongchen, hindi kanya mahal. Alam ko, ano ngayon? Magbalikan tayo. Magsimula muli.